Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa kampanya ng gobyerno tungkol sa mga smuggling and hoarding ng agricultural products, specifically onion. Okay, isang farmers group, ang Samahang Industriya ng Agrikultura. Isang matinong grupo ito, ang kapakanan ng magsasaka ang kanilang tinataguyod. Okay, nagreklamo itong sinag. Dahil daw ang gobyerno, yun na, dinismiss na ng ombudsman si DA Assistant Secretary Christine Evangelista at yung FTI Vice President John Gabriel Trinidad, at filean na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. So, itong sinag sabi, bakit sila lang ang inyong filean ng kaso? Yung iba, yung mas matindi, hindi nyo naman ginagalaw, exempted. So, sino yung iba? Okay. Basahin ko yung exact statement ng sinag. Ito po, nailathala sa Philippine Star News today. Si Jason Kainglet, Executive Director ng sinag. Those identified by the marathon hearings of Congress that hoarded and profited from excessive onion prices last year and early this year remains untouched. Okay? So, review lang. Noong December, umabot 720 pesos per kilo ang onion, na pinakamahal sa buong mundo. So, nagalit ang Kongreso, nagkandak ng marathon hearings, both Senate and House. Grabe, katakot-takot na hearing. Okay. So, may mga na-identify. So, ito ay yung hinahanap ng sinag. Nasaan na yung identified sa Congress hearings? Bakit hindi sila nakasuhan? Bakit ang kinasuhan lang yung taga-DA, si Christine Evangelista, at yung Kadiwa store manager na si Mr. Trinidad? So, dalawang tao lang pag-usapan natin, yung alleged smuggling king and queen as identified by Congress. Congress ang nagsabi. Una, si Michael Ma. Pangalawa, si Leia Cruz. Okay. So, unahin natin si Leia Cruz. Tinawag siya na Mrs. Sibuyas. Noong 2013, ito, nagsimulang namayagpag si Mrs. Leia Cruz. Vegetable farmer trader siya from Nueva Ecija. Then later on, ito, ang Department of Agriculture nag-create ng special body tinawag na National Onion Action Team or NOAT. At ang ginawa nilang chairman, si Leia Cruz. Ang trabaho ng National Onion Action Team is mag-recommend ng volume of allowable permits sa Department of Agriculture and DTI. Okay? So ito ang kanilang action woman. That was early 2013. Noong September 2013, nako, ito na, isang kongresista, Cavite Congressman Elpidio Barzaga, nag-file siya ng resolution sa House identifying Leia Cruz as the sole importer of garlic and onion in the country. At sabi ni Congressman Barzaga, napaka-popular itong Leia Cruz sa Bureau of Customs. Okay? So,
the resolution, sinabi ng resolution na si Cruz controls dummy corporation or companies that create monopoly of garlic and onion importation. Okay. So, maraming kumpanya na nag-import ng garlic and onion. Kailang lahat ito pagmimiyari ni Cruz. Ang mga driver, helper, yaya, everything, kamag-anak ni Cruz, sila daw ang ginawang chairman o nagmamayari ng mga company. Okay? Okay, noong September of 2014, ang NBI nagkandak ng investigation. At ang findings ng NBI, 75% of garlic and onion imports ay nakukuha ni Lea Cruz through the help of Department of Agriculture and Bureau of Plant Industry. So, sa findings ng NBI from 2010 to 2014, so that's 5 years, ano? Out of 3,652 import permits, garlic and onion, 2,469 permits ang nakuha ni Cruz. Kaya yun na nga, 75% nakuha ni Cruz. And sa NBI report, ang bawat permit, binabayaran ni Cruz ng 60,000 pesos. So, sinong yumaman? Di taga BPI. Kaya tamang-tama ngayon. Ang BPI Director Glenn Panganiban, according to Secretary Remulla, ma-filean siya ng kaso anti-graft and corrupt practices at ire-recommend siya for dismissal from the service. So, grabe talaga ang kalakaran sa BPI. May source, yung puting ahas ko, sabi niya, nako, tumataginting na pera basta isang permit, grabing pera dyan sa BPI, sabi ng aking source sa DA. So, tama itong findings ng NBI. Okay, so Lea Cruz untouched. Ang kawawang napailan ng kaso yung ASEC Christine Evangelista, na sabi ng aking source na utusan lang daw ng mas mataas sa kanya at ang kasalanan niya is naging masunurin, pumirma ng mga papeles at ngayon siya na ang delikado. Kawawa. So sino ang nag-utos kay ASEC Evangelista? Hindi ko na lang babanggitin. Alam ko kung sino nag-utos. Okay, let's go to Michael Ma. Okay? Pinatawag din siya ng Senado. Kailang wala, matigas si Michael Ma. Galit na galit si Senator Amy noon eh. Kasi hindi matuloy-tuloy ang Senate hearing sa tungkol sa smuggling. Dapat ituloy na yan, sabi niya. Kailang may pumipigil. Sino ang pumipigil? Alam nyo na. And then lately, ito na through sa pagbubulgar ni Fair Lady Maharlika, nalaman natin si Michael Ma na identified by Congress na isa sa mga alleged smuggler, ginawang special envoy to China. Wow! Palakpakan natin ang PBBM administration. So, alam na kung bakit tayo nagkakaganito. So, kawawa itong ating mga farmers. I sympathize with Sinag na tama nga, may napailan ng kaso. Kailan? Hindi naman yung tunay na smuggler o ano. Yung si ASEC Evangelista, FTI Vice President Trinidad. I believe hindi sila ang smuggler and hoarder. Iba. Ayun.
Happy ang mga smuggler and hoarder sa ginanga kasi nabigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Kaya maalala ko tuloy yung banta ni PBBM na smugglers and hoarders, your days are numbered. Oh, correct naman yun. Kasi ang days nila up to 2028. So, magtiis po tayo mga kapatid, mga kaibigan, dahil nabudol-budol tayo ng ating presidente na akala natin bayan babangon muli, kailang babaon pala dahil ang namamayagpag mga smugglers and hoarders.